Disclaimer, ang kwentong ito ay kathang-isip lamang na hanggo sa mga alamat, paniniwala, at kwentong bayan ng ating mga ninuno. Anumang pagkakahalintulad sa totoong tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya. Layunin nitong magbigay ng aliw at kilabot sa mga manonood. Ako si Elias, 22 taong gulang at lumaki sa isang maliit na baryo sa gilid ng bundok dito sa Mindoro. Sa baryong iyon, halos magkakakilala ang lahat, at ang kabuhayan ay mula sa pagsasaka, pangingisda, at pangangalap ng gulay at prutas sa gubat. Ako at ang aking ina lang ang magkasama sa buhay. Bata pa ako nang iwan kami ng aking ama. Hindi ko na rin siya naalala, at sabi ni inay, matagal na raw itong sumama sa isang bagong pamilya sa kabilang bayan. Mula pagkabata, si inay ang nagtaguyod sa akin. Siya ang nagturo sa akin kung paano manghuli ng isda sa ilog, magtanim ng gulay, at kung paano maghanap ng maiinom na tubig sa gitna ng gubat kapag tagtuyot. Tahimik ang aming buhay, walang iniinda kundi ang hirap ng araw-araw na pamumuhay. Pero kahit mahirap, masaya kami ni inay. Subalit sa aming baryo, hindi mawawala ang mga kwento tungkol sa mga aswang, manananggal, at iba pang nilalang ng gabi. Sabi ng matatanda, sa tuwing bilog ang buwan, may mga hayop na biglang nawawala, mga sanggol na kinukuha, at mga babaeng nagkakasakit ng walang paliwanag. Kwento-kwento lang daw, pero may ilang pagkakataon na tila may katotohanan ang mga ito. Noong bata pa ako, may isang gabing nawala ang alaga naming kambing. Kinabukasan, nakita na lang itong patay sa gilid ng ilog, wala nang laman ang tiyan, at may malalaking kagat sa leeg. Sabi ni inay, baka aso lang daw iyon o ligaw na hayop mula sa gubat. Pero sa baryo namin, mabilis kumalat ang balita na baka raw aswang ang may gawa. Dahil dito, lalong tumibay ang takot sa aming lugar tuwing sasapit ang dilim. Makalipas ang maraming taon, naging abala kami ni inay sa pagtatanim ng mais at gabi. Tahimik ang aming buhay, pero unti-unting nag-iba ang pakiramdam ko. Sa loob ng isang linggo, ilang beses akong nakakaramdam ng kakaibang presensya sa paligid ng bahay namin tuwing gabi. May mga kaluskos sa labas, tila may gumagalaw sa bubong, at minsan, amoy dugo at mabaho ang hangin. Sinabi ko ito kay inay, pero sabi niya, huwag mong intindihin yon, Elias. Baka mga hayop lang yan sa gubat. Ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ko ang bahagyang takot. Hindi na siya nagpapalabas ng bahay tuwing alas 6 ng gabi, at palaging may bitbit na bawang at asin sa bulsa ng kanyang saya. Isang araw, may lumapit sa amin na matandang lalaki mula sa kabilang baryo. Si Mang Cardo, kilala siya sa lugar namin bilang dating albularyo. May dala siyang mga damo at langis, at sinabing kailangan daw naming mag-ingat dahil may umiikot na masamang nilalang sa lugar. Hindi raw ito basta-bastang aswang, kundi isa raw sa pinakamatagal ng naninirahan sa bundok. Babae raw ito, mahilig mang-akit ng lalaki at nanlapan ng kababaihan. Sa gabing bilog ang buwan, naglalakad daw ito ng hubot-hubad sa gubat, hinahanap ang susunod na biktima. Hindi ko kayo tinatakot, Elias, ani Mang Cardo. Pero bantayan mo si Aling Lita. Huwag mo siyang hayaang mag-isa kahit kailan. Doon nagsimulang lumala ang takot ko. Tuwing gabi, nagsasabit kami ng bawang sa bawat sulok ng bahay, naglalagay ng asin sa bintana at pintuan, at nag-init ng langis na may mga dahon ng sambong at tanglad. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin ako mapakali. Isang gabi, habang bumabayo ng niyog si inay sa likod ng bahay, bigla akong nakaramdam ng kakaiba. Ang hangin, malamig na tila nanunuot sa buto. Ang paligid, tila mas madilim kaysa karaniwan. Sa may punong mangga, parang may aninong dumaan, mabilis at halos hindi makita. Mama! Pasok ka na po, sigaw ko kay inay. Nang lumingon siya, kita ko ang takot sa kanyang mukha. Para siyang biglang napatanda ng 10 taon sa isang iglap. Agad siyang pumasok sa bahay, at sabay naming isinara ang mga bintana at pintuan. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya muling lumabas ng bahay pagsapit ng dilim. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ko ring dumarami ang mga kakaibang insidente sa aming baryo. May nawawalang mga manok, baboy at minsan kahit aso. May batang natagpuan na walang malay sa may sapa. Maraming kabaryo ang nagtataka kung bakit tila dumarami ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. May ilang matatanda na nagsasabing baka bumalik na ang matandang aswang na dati raw ay naghasik ng lagim sa aming lugar mahigit 20 taon na ang nakalipas. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, ang gabi kung kailan tuluyang nagbago ang takbo ng aming buhay. Noong gabing iyon, tila kakaiba ang ihip ng hangin.
Kahit nakasara ang mga bintana at pintuan ng bahay namin, ramdam ko ang malamig na simoy na parang may dalang masamang balita. Hindi ko mawari, pero ang pakiramdam ko'y may nagmamasid sa amin mula sa labas, tila isang nilalang na matagal nang nag-aabang ng tamang pagkakataon. Bilog ang buwan. Mapusyaw ang liwanag nito na tumatago sa manipis na ulap, at bawat sulok ng aming bakuran ay tila nilalamon ng dilim. Hindi pangkaraniwan ang katahimikan. Wala kang maririnig na huni ng kuliglig, tahol ng aso, o ingay ng mga ibon. Ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng sarili kong paghinga, at ang marahang paggalaw ng mga dahon sa may bintana. Nay, mahina kong tawag habang nilapitan ko siya. Nakaupo siya sa may lumang banig, hawak ang isang rosaryo, at walang imik na nakatingin sa sindi ng maliit naming gasera. Elias, may masama ngayong gabi. Ramdam ko, bulong niya, habang mahigpit na hawak ang krus ng kanyang rosaryo. Nagpatong ako ng asin sa bawat bintana at pintuan, at isinabit ang bawang sa may pintuan. Tinabihan ko si inay habang pareho kaming nagdasal. Ramdam ko ang kabog ng aking dibdib, at sa bawat minutong lumilipas, tila lalo itong bumibilis. Biglang may marahang kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa mga tuyong dahon sa may bakuran. Napatayo ako at marahang lumapit sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may aninong dumaan sa likod ng punong saging. Mahaba ang buhok at parang hubad ang katawan. Sa bilis ng anino, halos hindi ko ito masundan ng tingin. Inay, may tao sa labas, bulong ko, nanginginig ang boses. Agad niyang sinunggaban ang bote ng langis na may dahon ng sambong at tumayo sa tabi ko. Huwag kang lalabas, anak. Huwag kang lalapit sa bintana, mahigpit niyang bilin. Pero sa kabila ng takot, hindi ko napigil ang sarili kong sumilip. Doon, sa gilid ng punong mangga, may nakita akong dalawang mapupulang mata na nakatitig sa amin. Ang tingin nito, malamig at puno ng puot. Parang matagal na itong nagmamasid sa amin sa dilim. Bigla na lang sumipol ang hangin, at sabay doon ay narinig naming parang may naglalakad sa bubong ng aming bahay. Tumutunog ang mga bubong na pawid, tila may mabigat na nilalang na dumaan. Lumingon ako kay inay, at nakita kong namumutla siya sa takot. Elias, ilagay mo ang langis sa may pinto. Dali, sigaw niya. Agad akong sumunod. Basang-basa ng pawis ang aking noo at palad habang inilalagay ko ang langis sa harap ng pinto at mga bintana. Dinagdagan ko ng bawang at asin, at naglagay pa ako ng kutsilyong kinababad sa langis ng niyog sa gilid ng durungawan. Biglang may malakas na kalampag mula sa likod ng bahay. Parang may bumangga sa dingding. Nanay, sigaw ko habang patakbo akong bumalik sa kanya. Elias, huwag kang lalapit. Hawakan mo ang anting-anting ng tatay mo, mabilis niyang bilin habang isinuksok sa aking palad ang maliit na medalya na may nakasulat na Latin. Hindi ako makapagsalita. Nanginginig ang tuhod ko pero pilit kong pinatatag ang sarili ko. Naririnig namin ang paulit-ulit na pagaspas ng malalaking pakpak. Hindi ito parang ibon, mas malakas, mas mabigat, at mas mabilis. Hanggang sa biglang bumukas ang isang bintana. Malakas na hangin ang sumulpot sa loob ng bahay, sabay sa isang aninong pumasok sa loob. Mabilis ang pangyayari. Ang anino dumiretso kay inay. Elias, sigaw niya bago siya mawalan ng malay. Parang napako ako sa kinatatayuan ko. Sa gilid ng liwanag ng gasera, nakita ko ang nilalang. Isang matandang babae na may mahahabang kuko, matutulis na ngipin, at mapupulang mata. Ang buhok niya ay gusot-gusot, at ang balat niya ay parang nagnanaknak na parang nabubulok. Ang inay mo akin na siya, bulong ng nilalang na tila walang boses, pero malinaw kong naririnig sa loob ng utak ko. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang lakas ng loob. Hinawakan ko ang kutsilyo sa mesa at isinugod ito sa nilalang. Pero sa isang iglap, naglaho ito at bigla akong nawalan ng ulirat. Pagmulat ko, wala na ang nilalang. Ang gasera, patay na. Si inay, wala na sa tabi ko. Nanay, sigaw ko habang nagsisisigaw sa dilim. Tinawag ko ang mga kapitbahay, pero sa gitna ng gabing iyon, walang lumabas. Ang baryo, tahimik na parang walang tao. Tanging ihip ng hangin ang kasama ko. Lumipas ang ilang minuto bago ko napagdesisyunang hanapin si inay sa likod ng bahay. Sa gilid ng punong saging, nakita ko ang kanyang saya. At sa masukal na damuhan, naroon ang katawan niya, sugatan, walang malay, at may bakas ng kagat sa leg. Nanginig ako. Lumuhod ako sa tabi niya habang umiiyak. Inay, ano nang ginawa nila sa'yo, bulong ko habang niyayakap ang kanyang malamig na katawan.
Ang gabing iyon ang simula ng impyernong babalot sa aming pamilya. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Sa harap ng liwanag ng bilog na buwan, habang hawak ko ang katawan ni inay, dama ko ang malamig na ihip ng hangin na tila may kasama pang panunukso. Ang katawan niya ay puno ng sugat, may malalalim na gasgas sa braso at hita, at sa leeg niya ay may 2 butas ng kagat, na animoy ng mga matutulis na pangil. Nanay, gising ka naman, nay, umiiyak kong bulong habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata, mahina, parang naghahabol ng hininga. Sa paos niyang tinig, halos di ko marinig ang kanyang mga sinabi. Elias, anak siya ang matandang aswang, nandito na siya, Aling Lita, sigaw ni Mang Cardo, na noon ay kararating lang kasama ang ilan pang kapitbahay na may dalang gaser at bolo. Agad silang lumapit, at nang makita ang lagay ni inay, natigilan ang lahat. Ilang babae ang napahiyaw, at ang iba na may nagtakip ng mukha sa takot. Diyos ko po, nila pa si Aling Lita, sabi ni Aling Doring, ang matandang hilot ng baryo. Inakyat namin si inay sa loob ng bahay. Nilinis namin ang kanyang mga sugat at binudburan ng asin at langis. Naglagay rin si Mang Cardo ng mga dahon ng sambong sa ibabaw ng kanyang dibdib at nagdasal ng matagal habang nilalagyan ng langis ang kanyang noo. Elias, mahigpit na sabi ni Mang Cardo sa akin. Ang kagat ng aswang, hindi basta-basta. Kailangan nating alamin kung siya ba'y napasukan o may iniwang sumpa sa katawan niya. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noon, galit, takot, at pagkasuklam. Sino ang gumawa nito kay inay? At bakit siya? Ano ang kasalanan namin sa nilalang na yon? Kinabukasan, tuliro pa rin ang buong baryo. Hindi makapaniwala ang lahat sa nangyari. Ang mga kababaihan, nagbitbit ng bawang at asin sa kanilang bulsa. Ang mga lalaki, nagdala ng itak sa trabaho. At ang mga bata, hindi pinapayagang lumabas ng bahay pagdating ng hapon. Pero sa kabila ng takot, may mga nagsimula ng magduda. Isang pangalan ang palihim na binabanggit ng ilan, si Lola Adora. Si Lola Adora ang pinakamatandang babae sa aming baryo. Wala siyang asawa, walang anak, at bihirang makitang lumalabas ng bahay. Sabi ng matatanda, dati raw itong manggagamot pero bigla na lang tumigil matapos ang isang trahedya, mahigit 20 taon na ang nakalipas, nang mawala ang kanyang nag-iisang anak na babae sa gitna ng gubat. Siya ang huling nakita noong may nawalan ng sanggol noon, bulong ni Mang Cardo sa akin, habang nagbabantay kami kay inay. Simula noon, lumayo na sa kanya ang mga tao. Pero di namin siya mapatibay na may kinalaman siya sa mga pagkawala. Hanggang ngayon, di pa siya umaalis dito. Lumamig ang aking pakiramdam. Kung siya nga ang matandang aswang, matagal na pala siyang nagkukubli sa baryo namin. Mang Cardo, ano ang dapat gawin? Tanong ko, puno ng galit. Anak, kung siya nga, hindi natin siya pwedeng basta-basta sugurin. Malakas ang mga aswang, lalo na kung gabi. Kailangan natin siyang harapin habang may araw at may basbas ng albularyo at pari. Kinabukasan, nagpasya kaming puntahan si Lola Adora. Nagdala kami ng anting-anting, bawang, asin at langis. Pumunta rin si Padre Ernesto, ang pari ng baryo, kasama ang 4 pang lalaki na may dalang itak. Pagdating sa bahay ni Lola Adora, isang luma at gusgusing kubo sa likod ng punong balete, naamoy agad namin ang masangsang na halimuyak ng nabubulok na bagay. Ang paligid ng bahay ay may sabit-sabit na tuyong balat ng ahas, bote ng langis, at mga lumang manika na walang ulo. Lola Adora! Lumabas ka dyan, sigaw ni Mang Cardo. Walang lumabas. Naglapit-lapit kami, unti-unting pumaligid sa bahay. Sa liwanag ng umagang iyon, halos wala kang maririnig kundi ang kaluskos ng damo at tibok ng sarili mong dibdib. Hanggang sa biglang bumukas ang pinto. Doon namin nakita si Lola Adora. Mahaba ang kanyang puting buhok, nakasuot ng itim na saya, at ang mga mata niya ay pula at may mapupulang ugat sa paligid. Halos di siya tao sa itsura. Ano nang kailangan niyo rito? Malamig niyang tanong, pero sa tinig niya, ramdam ang panganib. Aminin mo na, Adora, sigaw ni Mang Cardo. Ikaw ang umatake kay Aling Lita kagabi. Ikaw ang may kagagawan sa mga hayop at bata sa baryo. Tumawa siya. Isang halakhak na nakakakilabot. Mga hangal. Matagal ko na kayong pinagbibigyan. Pero kayong lahat walang utang na loob. Ngayong nilapastangan niyo ang katahimikan ko, pagsisisihan niyo ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tila biglang umihip ang hangin. Napaatras kami sa lakas ng hangin at sa gilid ng kanyang bahay, tila may mga anino na gumagalaw.
Dito nagsimula ang tunay na bangungot ng aming baryo. Nang marinig namin ang nakakakilabot na halakhak ni Lola Adora, nagtayuan ang balahibo ng lahat. Ang mga kapitbahay na kasama namin, nagsipag-atrasan habang hawak-hawak ang kanilang mga itak at anting-anting. Si Padre Ernesto, agad nagdasal ng ama namin pero ramdam naming hindi basta-basta ang nilalang nakaharap namin. Walang makakagambala sa akin, wala, sigaw ni Lola Adora, sabay-saboy ng kung anong pulbos sa hangin. Biglang nagdilim ang paligid. Sa gitna ng liwanag ng umaga, parang bumalot ang makapal na ulap sa paligid ng bahay niya. Nagmistulang gabi sa baryo namin, at sa gitna ng dilim, lumitaw ang iba pang mga nilalang. May mga hugis tao pero may pakpak, may mapupulang mata, at ang iba'y may mahahabang dila na umaabot hanggang sa lupa. Aswang, sigaw ng isa sa mga kasama naming lalaki, sabay takbo palayo. Isa-isa silang nagsilabasan mula sa likod ng bahay, sa ilalim ng punong balete, at sa pagitan ng mga puno ng saging. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganung karaming halimaw sa isang lugar. Pero sa kabila ng takot, nanatili kami ni Mang Cardo at Padre Ernesto. Alam naming hindi pwedeng tapusin dito ang laban, dahil kung hindi, tuluyang lalamunin ng dilim ang aming baryo. Elias, bulong ni Mang Cardo, kunin mo ang bote ng banal na langis at ang anting-anting ng tatay mo. Ito na ang oras. Agad akong tumakbo pabalik ng bahay at kinuha ang mga gamit. Pagbalik ko, nakita kong nakaluhod na si Padre Ernesto, hawak ang krus at sinisimulan ang pagbasbas sa paligid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nililinis ko ang lugar na ito sa lahat ng masama at demonyo, sigaw niya, sabay buhos ng banal na tubig. Napaatras ang mga aswang, umuumbol sa sakit, pero hindi pa rin umaalis. Si Lola Adora, nakatayo sa gitna ng mga halimaw, ang kanyang balat tila unti-unting nangingitim, at ang mga mata niya'y nag-aalab na pula. Inilabas niya ang isang maliit na buto ng sanggol mula sa kanyang damit at itinaas ito. Kung hindi ako mapapayapa lahat kayo magdurusa, sigaw niya. Doon ko naintindihan ang lihim ng matandang aswang. Si Lola Adora, ilang dekada na palang kumukuha ng sanggol at kababaihan sa baryo upang ialay sa kanyang jablong sinasamba kapalit ng immortalidad. Ang anak daw niya noon ay naging sakripisyo, at mula noon, nagbabadya siyang gumanti sa lahat ng pamilyang bumoto para itaboy siya noon sa baryo. At ang nanay mo, Elias, biglang sabi niya habang nakatingin sa akin. Matagal ko na siyang pinipilihan dahil siya ang nagkanulo sa akin noon. Napalingon ako kay Mang Cardo, at sa mga mata niya'y may kasaysayang matagal nang tinatago. Elias, ang totoo, ang nanay mo ang nagsumbong kay Lola Adora noon, kaya siya pinalayas ng buong baryo, mahina niyang sabi. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Pero hindi ko hinayaang kainin ako ng galit o takot. Mas mahalaga ngayon ang iligtas si inay at ang buong baryo. Anong kailangan para matapos na to, sigaw ko. Nasa puso ng punong balete ang kanyang kapangyarihan. Kailangan nating sunugin yon, sabayan ng dasal at pagbasbas, sabi ni Padre Ernesto habang mabilis na nagbubuklat ng mga pahina ng Biblia. Hindi kayo makakalapit doon, sabay hagis ni Lola Adora ng itim na alikabok na parang usok. Biglang nagkaroon ng makapal na usok sa paligid. Nawalan kami ng paningin at narinig na lang namin ang sigawan ng mga tao. Aswang! Tulong! Ang iba, kinakaladkad ng mga aswang. Ang iba, sugatan. Pero kahit ganoon, pinilit naming kumilos. Nag-umpisa kaming magtapon ng asin at bawang sa paligid. Ako naman, hawak ang bote ng banal na langis, tumakbo palapit sa puno ng balete. Kahit kinakalabit ako ng malamig na hangin at halos di ko na makita ang daan, hindi ako tumigil. Nang marating ko ang puno, kita ko ang ugat nito na tila buhay, gumagalaw at kumakapit sa lupa. Nilagyan ko ng banal na langis ang mga ugat, sabay sindi ng apoy gamit ang posporo. Sa ngalan ng Diyos, linisin mo ang punong ito, sigaw ko. Agad lumiyab ang puno. Sa pagliyab nito, isa-isang nagtilian ang mga aswang, bumagsak sa lupa, at nagmistulang abo. Si Lola Adora, lumapit sa akin, nag-aalab ang galit sa kanyang mukha. Hindi pa to tapos, Elias, sabi niya sabay sugod. Pero bago pa siya makalapit, inihagis ko sa kanya ang natitirang banal na langis at sinindihan. Naghiyaw siya ng malakas habang lumiliyab ang kanyang katawan. Hanggang sa unti-unti siyang naging abo at naglaho sa hangin. Pagkawala niya, bumalik ang liwanag ng araw. Ang mga natitirang aswang, nagtakbuhan palayo at nagmistulang alikabok na dinadala ng hangin. Lumingon ako sa baryo.
Sugatan man ang ilan pero ligtas na ang lahat. At si inay noon din siya nagkamalay muli. Elias anak, mahina niyang tawag. Niyakap ko siya ng mahigpit habang nangingilid ang luha sa aking mga mata. Tapos na, inay. Wala na sila. Matapos ang gabing puno ng lagim, muling sumikat ang araw sa aming baryo. Ngunit hindi pa rin ganap ang katahimikan, ang mga tao, naglalakad-lakad pa rin na parang may tanikala sa dibdib. Kahit natapos na ang pananalasa ng mga aswang at napuksa si Lola Adora, ang bakas ng takot ay nanatili sa mga mukha ng bawat isa. Si inay, bagamat ligtas na, ay nananatiling mahina. Halos hindi makabangon, at kung minsan, bigla na lamang napapapikit na para bang may kinakalaban sa kanyang isipan. Elias anak, may dapat kang malaman, mahina niyang wika habang pinupunasan ko ang kanyang noo. Ano yon, inay, tanong ko, hawak ang kanyang kamay. May iniwan siya, may sumpa, ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan habang sinasabi niya yon. Kinabahan ako. Akala ko tapos na ang lahat pero mali pala ako. Anong sumpa, nay? Tanong ko, halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Bago ako inatake ni Lola Adora, may inilagay siya sa akin isang palatandaan para balikan niya ako kahit kailan. Bumagsak ang luha sa mga mata ni inay. Hindi to basta natatapos, anak, agad kong tinawag si Mang Cardo at Padre Ernesto. Naisabi ni inay may sumpa daw na iniwan sa kanya si Lola Adora, sabi ko sa kanila. Mabilis kaming nagsama-sama at pinuntahan si Aling Doring, ang matandang hilot na marunong sa mga sinaunang anting-anting at pagbasa ng mga sumpa. Pagdating niya sa bahay, agad niyang sinuri si inay. Yenen, may marka nga, sabi niya habang iniikot ang langis sa palad ni inay. Sa ilalim ng kanyang balikat, may bakas na parang simbolo, hugis buwan na may 3 tuldok. Ito ang tanda ng balik-bisita, paliwanag ni Aling Doring. Ibig sabihin, kahit napatay si Lola Adora, ang kanyang kaluluwa ay babalik at ang huling nilapastangan niya, magiging tagapagmana ng kanyang kapangyarihan kung hindi ito mapuputol. Nagulantang kami sa narinig. Hindi. Hindi pwedeng mangyari iyon kay inay, sigaw ko. May paraan, anak, sabi ni Aling Doring. Pero delikado, kailangan niyang dumaan sa ritual ng pagtanggi. Ano yon? Tanong ni Mang Cardo. Sa loob ng 7 araw, kailangan nating bantayan si Lita. Bawal siyang mahawakan ng sinuman tuwing alas 12 ng gabi hanggang alas 3 ng madaling araw. Kailangang lagyan ng asin at banal na langis ang 4 na sulok ng kanyang higaan. Sa ika-7 gabi, kailangang sunugin ang marka sa kanyang katawan gamit ang apoy na nagmula sa banal na kandila. Napalunok ako. Paano kung hindi namin kayanin? Paano kung bumalik na ang kaluluwa ni Lola Adora? Pero wala kaming ibang pagpipilian. Unang gabi naglatag kami ng asin sa paligid ng higaan ni inay. Si Mang Cardo at Padre Ernesto ang nagbantay habang ako naman ay naghanda ng mga anting-anting at langis. Eksaktong alas 12 ng gabi, nag-iba ang ihip ng hangin. Parang may malamig na dampi na dumarampi sa balat namin. Tila ba may mga matang nakamasid mula sa dilim? Si inay biglang nag-umpisang magpalinga-linga. Ang mga mata niya ay tila di siya mismo. Siya'y naririto, mahina niyang sabi, pero hindi boses ni inay ang tumutunog mula sa kanyang bibig. Biglang tumayo si Padre Ernesto at itinaas ang krus. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa katawan ng babae, sigaw niya. May malakas na hangin na bumalot sa paligid. Napalipad ang mga kandila at ang asin sa sahig, tila gustong mapawi ng ihip. Agad kaming nagsaboy ng banal na tubig at nagdasal si Padre Ernesto. Matapos ang ilang minuto, bumalik sa normal si inay. Pero alam naming iyon pa lang ang simula. Ikalawang gabi sa ikalawang gabi, mas lumala. Hindi lang malamig na hangin ang naramdaman namin, may anino na sa sulok ng kwarto. Isang hugis babae, mahaba ang buhok, nakaitim na damit. Tila lumulutang at binabantayan si inay. Lita, akin ka pa rin, bulong ng anino. Nang itutok namin ang ilaw, bigla itong nawala. Agad naming inilagay ang bagong asin at nagdasal muli. Sa bawat gabi, lalo itong lumalapit at lalo ring humihina si inay. Hanggang sa ika-6 na gabi, halos di na siya makabangon. Ika-7 gabi, ang huling pagharap, dumating ang pinakahuling gabi ng ritual. Buong baryo nagkaisa. Nagdala sila ng mga kandilang de bendisyon, bawang, at basbas na langis. Pinalibutan namin ang bahay. Sa loob, si inay ay inilagay sa gitna ng krus ng asin at mga anting-anting. Eksaktong alas 12, biglang nagdilim ang paligid. Umuga ang bubong ng bahay at may malalakas na hampas sa bintana.
Lumitaw ang hugis ni Lola Adora, ngayoy isang itim na usok na may hugis babae. Sa kanyang mukha ang galit at puot. Hindi niyo ako maitataboy, akin siya. Lahat kami, nagdasal sabay-sabay habang si Mang Cardo ay nagbitbit ng kandila at sinindihan ang apoy sa marka ni Inay. Sa ngalan ng Diyos, iligtas mo si Lita, sigaw ni Padre Ernesto. Nagsigawan ang mga tao sa labas habang unti-unting lumiliyab ang marka sa balat ni Inay. Naghiyaw ang anino ni Lola Adora, tila sinusunog ng liwanag. Ah! At sa isang iglap naglaho ang lahat ng dilim. Ang bahay, tila nabalot ng liwanag. Si Inay nawala ng malay pero ligtas. Nagtagumpay kami. Matapos ang matagumpay na ritual sa ikapitong gabi, akala ng lahat ay tuluyan nang natapos ang bangungot na bumalot sa aming baryo. Ang mga tao, isa-isang bumalik sa kani-kanilang bahay. Ang iba, nagbigay ng alay sa simbahan, nagpasalamat na ligtas ang kanilang pamilya, habang ang ilan na may iniwan na ang lugar at lumipat sa kalapit na bayan. Si Inay, tuluyang bumuti ang lagay. Bagamat nang hihina, nagagawa na niyang kumain at makangiti. Sa loob ng ilang linggo, unti-unti na rin siyang nakakabangon mula sa pagkakahiga. Salamat, anak, kung wala ka baka kinuha na ako ng demonyong yon, sabi niya sa akin, habang hinahaplos ang aking pisngi. Ngunit kahit tahimik na ang baryo, ramdam ko sa sarili kong hindi pa tuluyang tapos ang lahat. Ang panaginip isang gabi, habang natutulog ako, na naginip ako ng tila totoo. Nasa gitna ako ng kagubatan, malamig at may kakapalan ng ulap. Sa harap ko, nakita ko si Lola Adora. Hindi na siya kagaya ng dati, isa na siyang abot-usok, pero naririnig ko pa rin ang kanyang tinig. Hindi mo maitataboy ang itinanim ko habang buhay mong dadalhin ang mansa ng dugo ng iyong ina, sabi niya, sabay tawa ng malakas. Nagising akong pawis na pawis. Nanginginig ang kamay ko habang hinahanap ang ilaw sa tabi ng higaan. Nang sindihan ko ito, napansin kong may marka ang palad ko, hugis krus na tila paso. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nangyari, pero malinaw sa akin na may iniwan siyang baka sa akin. Ang lihim ng lumang aklat dahil dito, lumapit ako kay Padre Ernesto kinaumagahan. Ikinuwento ko ang panaginip at ipinakita ang marka sa palad ko. Elias, ito'y hudyat na ikaw na ang susunod na tagapagbantay ng baryo, laban sa kadiliman, sabi niya habang seryoso ang mukha. Ibinaba niya mula sa lumang aparador ng simbahan ang isang aklat na tinatawag nilang Libro ng Sugo, isang talaan ng mga nangyaring kababalaghan at ritual sa aming baryo mula pa noong panahon ng mga Kastila. Sa bawat pahina, nakasulat ang mga pangalan ng mga nakipaglaban sa dilim at mga nilalang na lumapastangan sa mga kababaihan at sanggol ng aming lugar. At sa huling bahagi ng libro, nakita ko ang pangalang Adora Hilario, ang tunay na pangalan ni Lola Adora. Ayon sa tala, siya ay isang babaylan noong unang panahon, ngunit nawala sa landas dahil sa inggit at paghahangad ng immortalidad. Ipinagbili niya ang sarili sa isang demonyo kapalit ng kapangyarihan, at mula noon ay naging itim na albularyo ng mga aswang sa buong kabundukan. Ang sumpa ng mga pinaslang niya ay nag-iwan ng marka sa mga susunod na tagapagtanggol, paliwanag ni Padre Ernesto. At ikaw na yon, Elias. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko, takot, bigat, at pananagutan. Ang pagbabalik ng mga nilalang isang gabi, habang mahimbing ang lahat, narinig namin ang sigawan mula sa silangan ng baryo. Mabilis kaming nagtakbuhan ni Mang Cardo at Padre Ernesto. Pagdating sa pinanggagalingan ng ingay, nakita namin ang isang binatang sugatan, pilit na gumagapang palayo sa masukal na bahagi ng gubat. Tulungan niyo ako, may humahabol, nanginginig niyang sabi. Habang tinutulungan namin siya, biglang may anino sa likuran. Isang hugis tao na walang ulo, itim ang buong katawan, at amoy asupre ang hangin. Aswang, pero mas malakas ito ang mga tagapagmana ni Adora, sabi ni Mang Cardo. Agad kaming nagbasbas ng asin at naghagis ng sagradong langis. Umatungal ang nilalang at naglaho sa dilim. Mabilis naming dinala ang binata sa simbahan at nilapatan ng lunas. Dito namin napagtanto ang isang mapait na katotohanan, kahit patay na si Lola Adora, ang mga nilalang na minsan niyang pinangasiwaan ay muling naglalabasan, at ako ang kailangang pumigil sa kanila. Ang alamat ng bantay ng baryo kinabukasan, pinatawag kami ni Aling Doring. Ayon sa kanya, matagal nang may sinumpa ang tagapagbantay ang aming baryo, isang salinlahi ng mga mandirigma at manggagamot na kayang harapin ang dilim. At ikaw na yon, Elias, sabi niya. Binigyan niya ako ng sinaunang talisman, gawa sa bakal na may ukit na mga sinaunang baybayin.
Isinama niya ang isang lumang punyal na minsan na raw ginamit ng mga ninuno ko laban sa mga nilalang ng kadiliman. Sa bawat pagkakataon na babalik ang dilim, ikaw ang magiging harang, Elias, paalala ni Mang Cardo. Hindi ko na tinutulan. Mula sa araw na yon, tinanggap ko ang kapalaran ko. Ang simula ng bagong panahon simula noon, nagbantay ako gabi-gabi. Kasama ang ilang kabataang lalaki sa baryo, nagtayo kami ng bantay lakbay, isang samahan ng mga kabataan na nagroronda tuwing hating gabi para protektahan ang baryo. Isinara ang mga daan patungong kagubatan tuwing alas 9 ng gabi, at ang mga buntis at sanggol binabantayang mabuti. Si inay tuluyan ng bumuti. Bagamat mahina, nakakapaglakad na siya sa umaga. Lagi niya akong ipinagdarasal at ipinapaalala, anak kahit wala na siya, huwag kang magkumpiyansa. Ang dilim laging nag-aabang. At mula noon, ang baryo namin ay naging mas matatag, mas nagkaisa, hindi dahil wala ng panganib, kundi dahil natuto na kaming lumaban. Makalipas ang 2 buwan mula nang simulan ang bantay lakbay, naging mas maayos at panatag ang baryo. Ang mga kabataan, sanay na sa gabi-gabing pagbabantay. Si inay, bagamat mahina pa rin, ay nakakapagsalita na ng maayos at nakakalakad-lakad sa bakuran. Pero sa kabila ng katahimikang iyon, may kakaibang pakiramdam akong hindi maipaliwanag. Sa tuwing sumisilip ang buwan, tila ba may malamig na hangin na dumadaan, may mga matang nakamasid mula sa kadiliman. Kahit si Mang Cardo at Padre Ernesto, napapansin ang kakaibang ihip ng hangin tuwing hating gabi. Ang palatandaan ng peligro isang gabi ng Biyernes, habang nagroronda ang aming grupo, biglang nagsimulang tumahol ang mga aso, sunod-sunod, tila may kinatatakutan. Ang mga manok, sabay-sabay ang pagtilaok kahit hating gabi. Alam namin sa baryo, palatandaan iyon na may nilalang na hindi pangkaraniwan. Nagtipon kami sa may gitna ng plaza. Si Mang Cardo, nagdala ng isang lumang kampana mula sa simbahan. Mga anak, kapag tumilaok ang manok ng ganitong oras at ang hangin ay tila may dalang amoy asupre, may isa pa tayong hindi natatapos na kalaban, sabi niya. Wala pang ilang minuto, may dumaang babae sa kalye, balot na balot ng itim na tela, mahaba ang buhok, at nakayuko ang ulo. Sa liwanag ng buwan, napansin kong wala itong anino. Kinilabutan ako. Elias, yun ang pinuno ng mga natitirang aswang, bulong ni Aling Doring. Ang matandang aswang ayon kay Aling Doring, ang babaeng iyon ay si Matandang Gurnina, ang pinakamatandang aswang na nagsilbing guro ni Lola Adora. Akala ng lahat patay na siya, pero lumilitaw daw ito sa tuwing may bagong tagapagbantay sa baryo. Pag hindi natin ito naalis ngayong gabi, magpapatuloy ang sumpa. Pwedeng mabalik ang lakas ng mga nilalang niya at muling lapastanganin ang kababaihan ng baryo, paliwanag ni Padre Ernesto. Ang paghahanda agad kaming naghanda. Naglatag ng asin sa bawat daanan ng baryo, naglagay ng bawang sa bintana at pinto ng mga bahay, at nagsindi ng sagradong kandila sa plaza. Sa gitna, inilagay ang sagradong kampana at ang punyal ng mga ninuno. Elias, ikaw ang haharap sa kanya, sabi ni Mang Cardo. Hindi ako tumutol. Kahit takot, dama kong ito ang tungkulin ko. Ang pinakamadilim na gabi eksaktong alas 12 ng gabi, nagsimulang umambon ng malamig na tubig. Biglang nagdilim ang buong baryo, at kahit ang apoy ng kandila, tila gustong patayin ng hangin. Isa-isang bumukas ang mga bintana at pintuan, para bang may malakas na puwersang gustong pumasok. Maya-maya, lumitaw si Matandang Gurnina sa gitna ng plaza. Walang ibang nilalang na ganoon katindi ang presensya, ang lupa, tila naglalakad ang anino sa paligid niya. Elias, anak ng pamilyang humamon sa dilim, hindi ka makakaligtas, malamig niyang tinig. Hinawakan ko ang punyal at humakbang palapit. Hindi ka na makakapaminsala sa mga kababaihan at sa ina ko, sigaw ko. Ang labanan biglang bumalot ang dilim sa paligid. Ang ilan sa aming kasamahan, napaatras sa takot. Ako, nanatiling nakapwesto sa gitna ng asin at sagradong kampana. Hawak ang punyal, sinimulan kong sambitin ang mga dasal na itinuro ni Aling Doring. Sa ngalan ng Diyos na buhay, lumayas ka sa aming baryo. Umatungal si Matandang Gurnina, ang katawan niya'y unti-unting nagbabago, nagiging usok, ulap at apoy. Tumilapon ang sagradong kampana pero agad naming itinayo. Ang mga kabataan, nagsindi ng sulo at sabay-sabay naming nilibot ang plaza, binilugan siya ng liwanag. Pinagtulong-tulungan namin siyang itaboy. Ang mga matanda, nagsambit ng orasyon, habang kami nagbitbit ng asin at sagradong langis. Ang huling hampas nang lumapit siya sa akin, inundayan ko siya ng punyal. Tumama ito sa kanyang balikat, at nagsimulang lumiyab ang kanyang katawan.
Umatungal siya ng malakas, isang sigaw na umalingaw sa kabundukan. Hindi pa rito nagtatapos may huling magbabayad, huling salita niya bago siya tuluyang nagliyab at naging abo. Ang katahimikan ng tuluyang maglaho si matandang gurnina, bumalik ang liwanag ng buwan. Ang hangin naging banayad at ang mga hayop muling kumalma. Tagumpay tayo, sigaw ng mga kabataan. Si Mang Cardo, nilapitan ako. Ito na ang hudyat, Elias. Nabasag na ang sumpa ng baryo. Ang umuwi ako kinainay. Niyakap ko siya ng mahigpit. Wala akong masabi kundi, ligtas ka na, Nay. At sa unang pagkakataon, umiti si inay ng buong tapang. Anak, ikaw ang tunay na tagapagligtas ng ating lahi. Makalipas ang ilang araw matapos ang huling laban kay matandang gurnina, tuluyan nang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang dating mga sigawan sa gabi, ang tila misteryosong pag-umbol ng hangin, at ang amoy ng asupre tuwing hating gabi, naglaho na parang bula. Ang mga tao, isa-isang lumabas sa kani-kanilang bahay. Ang mga kabataan, muling naglaro sa kalsada. Ang mga matatanda, nagtipon sa plaza upang magpasalamat sa Diyos at sa mga espiritong nagbantay sa amin. Ang seremonya ng pasasalamat ipinatawag ni Padre Ernesto ang lahat para sa isang misa sa simbahan. Doon, nag-alay ng dasal ang bawat pamilya para sa mga kababaihang biktima ng aswang sa mga nakaraang taon. Sa gitna ng seremonya, ako ang pinatayo ni Padre Ernesto sa harapan. Mga kababayan, si Elias ang naging dahilan kung bakit ligtas tayo ngayon. Siya ang naging tagapagtanggol ng ating baryo, at sa ngalan ng ating mga ninuno, sa kanya natin ipapasa ang tungkulin ng pagbabantay. Hindi ko alam ang sasabihin. Pero sa kabila ng bigat na iniwan ng mga nakaraang gabi, alam kong ito ang dapat kong tanggapin. Tumango ako at nagbigay galang. Ang pagkapanatag ni inay si inay ngayon ay mas malakas na. Kahit may mga pilat na iniwan ng trahedya, nakita ko na ang dating sigla sa kanyang mga mata. Tuwing umaga, tinutulungan na niya akong maghanda ng almusal, at sa hapon ay naglalakad kami sa bakuran. Anak, tapos na ang bangungot, sabi niya habang nakatingin sa papalubog na araw. Umiti ako. Pero sa likod ng ngiting iyon, alam kong hindi ako pwedeng maging kampante. Ang pabaon ni Mang Cardo, bago tuluyang bumalik si Mang Cardo sa kabundukan, iniabot niya sa akin ang isang lumang lalagyan ng abo. Elias, dito ko ikinulong ang huling abo ni Gurnina. Huwag mo itong iwawala. Kapag naramdaman mong bumabalik ang dilim, alam mo na ang gagawin. Iniwan niya rin ang isang pirasong papel na naglalaman ng orasyon laban sa mga nilalang ng gabi. Sa'yo ko na iniiwan ang bantay ng baryo, paalam niya bago tuluyang naglakad palayo. Hindi ko alam kung saan siya patutungo, pero naniniwala akong mula sa distansya, patuloy niya kaming babantayan. Ang panaginip ng kapayapaan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, mahimbing ang tulog ko. Sa panaginip ko, nakita ko si Lola Adora. Hindi na siya ang anyong nilalang. Nakasuot na siya ng puting saya, mahaba ang buhok, at may ngiti sa labi. Anak, patawad, sabi niya. Bumagsak ang luha ko sa panaginip. Hindi ko akalain na kahit siya, may bahagi pa ring naiwan sa kabutihan. Niyakap niya ako at unti-unting naglaho sa liwanag. Pagmulat ko ng mata, may bakas ng luha sa pisngi ko, pero sa loob ng dibdib ko, magaang na. Ang bagong simula ng baryo lumipas ang mga buwan, unti-unti naming inayos ang baryo. Itinayo ang Bantay Lakbay bilang opisyal na samahan. Tuwing hating gabi, may umiikot pa rin, hindi dahil may panganib, kundi upang siguraduhing ligtas ang lahat. Itinuro ko sa mga kabataan ang mga natutunan ko, ang paggamit ng asin, langis, sagradong kandila, at ang pagsambit ng mga orasyon. Nagpinta kami ng mga simbolo ng proteksyon sa bawat pintuan at poste ng baryo. Naglagay ng mga sagradong halaman sa paligid ng simbahan at plaza. Si Padre Ernesto, tuwing linggo, nag-aalay ng espesyal na misa para sa mga yumaw at para sa patuloy na pag-ingat sa baryo. Ang tungkulin ko bilang tagapagtanggol habang nakatingin ako sa kabundukan isang gabi, dama ko ang katahimikan ng paligid. Pero alam kong sa bawat dilim may nanonood pa rin. Isinabit ko sa leeg ang talisman na iniwan ni Mang Cardo at tinabi sa unan ang punyal ng aking mga ninuno. Sa sarili ko, bumulong ako, hindi na mauulit ang dilim sa baryong ito habang ako ang naririto. At mula noon, ako ang naging bantay ng baryo, ang tagapagligtas ng aming lahi. Ang huling aral na tutunan ko na ang totoong laban ay hindi lamang sa mga nilalang ng kadiliman, kundi sa takot na bumabalot sa puso ng bawat tao. Kapag natutunan mong harapin ang sarili mong takot, kaya mong tabunan ang kahit anong dilim.
Ang baryo namin ay muling naging payapa, hindi dahil wala ng panganib, kundi dahil natutunan na naming lumaban. At habang buhay kong dadalhin ang pangalan ng aking ina, ang kanyang tapang, at ang hustisyang ipinaglaban ko para sa kanya. Isa.